Ma'am, saan ho itinatago ito sa ilalim po ng GAA, itong Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIF? Nasa budget po 'yan ng, Department of Health, do'n po nila pinapasok at minsan po ay naka-allocate 'yan sa, government hospital. So, Mhm. maghahanap ka po ng government hospital tapos doon ay naka-earmark 'yan sa bawat isang pulitiko, si senator ganito, si congressman ganito, may mga nakalaan na budget sa bawat isa sa kanila. At, Mm. do'n po binabawas yung bawat endorsement na ginagawa nila. Opo, Oo. doon nito nakakubli, 'no? Opo, opo. May tanong ka ba, Cha, please? Okay. Yes, may kaugnayan dun sa tanong ni Manong Ted. Sabi niyo po nakakubli dun sa DOH or sometimes dun sa mga government hospitals. So, ano ba to? Equal po ba yung budget per senator and per congressman? Paano nila hinahati-hati yun? Yan ang hindi ko po alam kasi walang malinaw na hindi hindi naman po natin makikita dun sa budget na ito ay kay Senator A, ito ay kay Senator Oo, B. Pero oo. yan po pumapasok yung mga rent-seeking corruption activity na, eh. Baka kapag mas malakas ka sa powers that be, mas malaki yung nakukuha mong allocation sa opisina mo para sa MAIP program. Pero yan po, diyan po pumapasok yung kawalan ng accountability at targeting system kasi dapat sana lahat accessible, 'di ba? Lahat ng Mm. magkakasakit may assistance. Pero ngayon, kailangan mo pang magpalakas sa isang Mm. politiko bago ka makakuha ng financial assistance. At may discretion po yan, kung magkano yung financial assistance na makukuha niyo kasi minsan 5,000 lang, minsan 50,000. Baka depende sa friendship niyo do'n sa pulitikong nilapitan niyo. Oo. Dun po sa budget na ito, na-audit din po ito ng COA? Kumbaga nakikita din kung sinong MAIP ang may pinakamarami after ng isang taon, ganyan? Maaari po yang i-trace kasi dun po sa ospital makikita naman po kung sino yung mga nag-e-endorse na pulitiko. Pero Mm. parang pakiramdam ko po sa atin, sa publiko, mahihirapan po tayong i-trace kung ilan at kung Mm. magkano yung naging allocation per congressman or per Mm. senator diyan. Opo, opo. At mamaya po iyan ay ating papaliwanag nga kasi kami po meron kaming real case studies, no, dito po sa MAIF na ito. Sabi nga nung isang case Hmm. study, alam nyo, sabi sa akin, alam nyo nakakalungkot dito, nalulungkot siya sa ibang pasyente. Kasi kung meron siyang koneksyon sa isang malakas sa politiko, 100,000 maari niya makuha. Mhm. Yung iba daw po, 5,000 na ang pinakamalaki na ibibigay. Kaya yung iba namamatay na lang at hindi na naooperahan. Parang may guilt pa siya na mas nauna pa siya doon sa mga unang pasyente because nakakuha siya ng kaibigan, o kamag-anak na may kilala doon sa politiko. Habang yung walang koneksyon, namatay na lang yung pasyente. Kasi nga hindi nakakuha ng enough guarantee letter para operahan sa heart center. Ay naku, totoo po 'yan Manong Ted. Yan po yung nakakalungkot kasi kung sa PhilHealth sana, standardized po 'yan. Kung magpapa-opera ka ng sa puso, manganganak ka, ganito ang coverage, ganito yung Mm. makukuha nating Mm. coverage sa PhilHealth, hindi Mm. po ba? At Mm. ang gusto sana nga natin ay laki-lakihan pa ng PhilHealth 'yan. Mm. Pero kung dito sa MAIP, tama po kayo, ganyan po talaga ang magiging sistema diyan. May matatanggap kayo, pero kung hindi kayo malakas sa politiko, maliit lamang yung matatanggap nyo. Kung kaibigan nyo yung politiko, mas malaki yung matatanggap nyo. Kaya nga po talagang sana magising yung mga kababayan natin na hindi dahil nakakatanggap tayo ng kusing-kusing sa politiko ay dapat pinasasalamatan natin yan dahil yung kinukuha natin at yung hinihingi natin kusing-kusing sa politiko, galing po sa atin yan. At minsan nga po kasi inisip natin, ay mahirap lang naman ako, wala akong binabayarang tax. Hindi po totoo yan. Lahat po tayo ay nagbabayad ng tax. Kahit yung 3-in-1 coffee na binibili nyo tuwing umaga, sa bawat soft drinks na iniinom nyo, binabayaran nyo po yung tax na yan. Kaya tayo pong lahat, kaya mahirap ka, kaya mayaman, tayo po ay nagbabayad ng tax. Pera po natin yung hinihingi natin sa mga politiko na yan. Kaya wala po tayo dapat utang na loob sa kanila. Kaya yun po yung nakakagalit eh. Yung, yan, yung kwento nyo na pati ba naman sa paghingi ng tulong ay palakasan pa rin.